Sa isang emosyonal na pahayag na kumalat sa social media, muling naging sentro ng atensyon si Marlo Arizala, mas kilala ngayon bilang Xander Ford, matapos niyang aminin ang malalim na panghihinayang sa mga desisyong ginawa niya sa buhay. Sa lahat ng pinagdaanan ko, napagtanto kong minsan, hindi ibang tao ang una nating dapat patawarin, kundi ang sarili natin. Maraming pagkakataon ang sinayang ko, maraming maling desisyon, pero hindi pa huli ang lahat. Marlo, sorry, pero babangon tayo, para sa bagong ako. Xander Ford sa gitna ng kanyang tahimik na pagbabalik, nagbukas ng damdamin si Xander at nagsabing kung may isa siyang bagay na gustong gawin, ito ay ang humingi ng tawad sa kanyang dating sarili. Kung meron mang isang bagay sa mundo o kung may gusto man akong sabihin sa sarili ko, gusto kong sabihin na, sorry, self, napabayaan kita, ani Xander sa kanyang viral post. Si Xander Ford ay unang sumikat bilang viral sensation na si Marlo, isang dating miyembro ng boy band na Hash5, na naging laman ng meme culture at online jokes. Kalaunan, nagparetoke siya at muling ipinakilala ang sarili bilang Xander Ford, bitbit ang pangakong bagong simula. Ngunit sa kabila ng instant fame, sunod-sunod ang mga kontrobersya at negatibong balita tungkol sa kanya, mula sa attitude issues, reklamo ng dating kasintahan, hanggang sa pagkawala sa eksena. Maraming netizen ang naantig sa kanyang simpleng pero sakit na damdaming, sorry self. Para sa ilan, ito ay tanda ng pagtanggap sa mga pagkakamali, habang para sa iba, isa itong pagsubok na bumangon muli. Ang simpleng linyang, sorry, self, ay maaaring mababaw sa una, pero para kay Xander Ford, ito ay malalim na pagkilala sa kanyang pinagdaanan, mga pagkukulang, at pagkakamali. Mula sa kasikatan, kontrobersya, at katahimikan, heto siya ngayon, humaharap sa salamin at inaamin sa sarili ang sakit ng mga nasayang na pagkakataon. Sa huli, ang pag-amin at pagsisisi ay unang hakbang sa pagbabangon. Kung saan man patungo si Xander ngayon, ang mahalaga ay nagsimula na siyang patawarin ang sarili at iyon ang pinakamahirap, ngunit pinakamatapang na gawin. Sa isang emosyonal na pahayag na kumalat sa social media, muling naging sentro ng atensyon si Marlo Arizala, mas kilala ngayon bilang Xander Ford, matapos niyang aminin ang malalim na panghihinayang sa mga desisyong ginawa niya sa buhay. Sa lahat ng pinagdaanan ko, napagtanto kong minsan, hindi ibang tao ang una nating dapat patawarin, kundi ang sarili natin. Maraming pagkakataon ang sinayang ko, maraming maling desisyon, pero hindi pa huli ang lahat. Marlo, sorry, pero babangon tayo, para sa bagong ako. Xander Ford sa gitna ng kanyang tahimik na pagbabalik, nagbukas ng damdamin si Xander at nagsabing kung may isa siyang bagay na gustong gawin, ito ay ang humingi ng tawad sa kanyang dating sarili. Kung meron mang isang bagay sa mundo o kung may gusto man akong sabihin sa sarili ko, gusto kong sabihin na, sorry, self, napabayaan kita, ani Xander sa kanyang viral post. Si Xander Ford ay unang sumikat bilang viral sensation na si Marlo, isang dating miyembro ng boy band na Hash5, na naging laman ng meme culture at online jokes. Kalaunan, nagparetoke siya at muling ipinakilala ang sarili bilang Xander Ford, bitbit ang pangakong bagong simula. Ngunit sa kabila ng instant fame, sunod-sunod ang mga kontrobersya at negatibong balita tungkol sa kanya, mula sa attitude issues, reklamo ng dating kasintahan, hanggang sa pagkawala sa eksena. Maraming netizen ang naantig sa kanyang simpleng pero sakit na damdaming, sorry self. Para sa ilan, ito ay tanda ng pagtanggap sa mga pagkakamali, habang para sa iba, isa itong pagsubok na bumangon muli. Ang simpleng linyang, sorry, self, ay maaaring mababaw sa una, pero para kay Xander Ford, ito ay malalim na pagkilala sa kanyang pinagdaanan, mga pagkukulang, at pagkakamali. Mula sa kasikatan, kontrobersya, at katahimikan, heto siya ngayon, humaharap sa salamin at inaamin sa sarili ang sakit ng mga nasayang na pagkakataon. Sa huli, ang pag-amin at pagsisisi ay unang hakbang sa pagbabangon. Kung saan man patungo si Xander ngayon, ang mahalaga ay nagsimula na siyang patawarin ang sarili at iyon ang pinakamahirap, ngunit pinakamatapang na gawin.